Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mga kaibigan ay mahalaga sa ating buhay dahil nagsisilbi natin silang sandigan sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Ngunit papaano kung ang tao na itinuring nating kaibigan ay hindi pala naging totoo sa atin? Paano natin ito tatanggapin? At paano kung may dala pala silang sumpa at kamalasan para sa ating mga mahal sa buhay? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng inyong channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jemay, 45 years old at taga Manila. Hindi ko na babanggitin kung saan eksakto sa Maynila para sa aking privacy. Ang kwento na gusto kong ibahagi sa inyong programa ay masasabi kong hindi ko pinaniniwalaan noong una na posible palang mangyari sa tunay na buhay. Hanggang sa eto nga ay personal ko nang naranasan. Simulan natin noong taong 2015. The time eksaktong 5 taon na kaming kasal ng Mr. Kong si Teddy nang dumating sa buhay namin si Jane, ang aming baby girl. Bali, rainbow baby na namin siya matapos naming mamatayan ang asawa ko ng 3 anak sa ilang taon naming pagsubok na magka-baby. May problema kasi ako sa matres at ayon sa doktor ay malaki raw ang tsansa na mamatayan kami ng anak habang pinagbubuntis ko pa. Pero gusto kong mabigyan ng anak ang asawa ko kaya naman sumubok pa rin kami. At kahit na umabot na kami sa pagkalugmok at pagsuko ay hindi pa rin kami nawala ng pag-asa at pananalig sa may kapal. Nadiringgin niya ang kahilingan namin na maging ganap na magulang. At ipinagkaloob nga niya sa amin si Jane. Napakagandang bata ni Jane, Papa Dudut. Para siyang manika, maputi rin siya at may kulot na buhok. Kawig siya ng mister ko. Bagay na kinatuwa namin ng husto. Pero may nakuha naman siya sa akin, tulad ng mga mata at labi. Kaya nga noong matagumpay ko siyang pinanganak ay marami talaga sa mga kamag-anak namin, both side ni Teddy ang natuwa. Ganon din sa mga kaibigan namin. Marami ang nagpadala ng mensahe ng pagbati at pagpapahayag na gusto nilang magninang at magninong. Para sa amin ang asawa ko ay malaking biyaya na nais nilang maging bahagi ng buhay ng pinakamamahal naming anak. Kaya nga pinaghandaan namin ng husto ang binyag ni Jane at pinili ng mabuti ang mga tao na magsisilbi niyang pangalawang magulang. Hindi ko na babanggitin isa-isa kung sino-sino ang mga naging ninang at ninong ni Jane sa side ni Teddy. Pero sa side ko naman ay isinama ko sa magiging ninang ng aking anak ang matalik kong kaibigan na si Sheena. Nagulat kasi ako noong nag-message siya sa akin sa messenger noong nag-post ako ng picture namin ng anak ko sa Facebook. Nangumusta siya at nagpahayag na kunin ko raw siyang ninang. Siyempre automatic na yon dahil nga magkaibigan kami. Pero 1 taon din kasi siyang naging inactive sa social media kaya hindi ko lang inasahan na magme-message siya sa akin that time. Nalaman ko na nakabalik na pala sa Pilipinas si Sheena galing sa Amerika. Nagpunta siya doon nang makahanap siya ng trabaho, sakto kasal namin ni Teddy. Kaya nga hindi na rin siya naka-attend noon
Bagay na kinalungkot ko dahil inimbitahan ko pa naman siya at inalok na maging maid of honor ko. Maayos namang tumanggi si Sheena dahil nga sa commitment niya sa kanyang trabaho. Naintindihan ko naman yon. Masyado lang talagang biglaan ang pag-alis niya, lalo na at wala naman siyang nababanggit sa akin na may plano na pala siyang mag-abroad. Updated ako sa buhay niya sa pamamagitan ng mga pinopost niyang picture at stories sa Facebook. Pero kasabay din noon ay dumalang ang pag-uusap namin dahil bihira na lamang siya kung mag-reply sa mga mensahe ko. Naisip ko na siguro ay masyado na siyang abala sa kanyang trabaho, sabayan pa na hindi pareho ang time zone namin. Kaya mahirap talaga makipag-communicate ng tuloy-tuloy. Hanggang isang araw, nakita ko na lamang na engaged na siya sa kanyang American boyfriend at makalipas ang 3 buwan, ay kinasal na siya doon. Sa totoo lang ay magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko nang malaman ko ang bagay na yon. Saya kasi sa wakas ay nahanap na ng matalik kong kaibigan na si Sheena ang lalaki na mapapangasawa niya. Sa katunayan ay agad akong nagpadala ng mensahe sa kanya sa Messenger para i-congrats siya. Pero delivered lang yon, kaya naman doon ako kinain ng lungkot na may kasamang pagtatampo. Na-realize ko na hindi na ako gustong maging kaibigan ni Sheena dahil hindi na niya nire-replyan ang mga chat ko. Samantalang nakikita ko naman siyang online at nagre-reply sa iba niyang kaibigan na nagko-comment sa kanyang post. Dahil sa pagkakaroon namin ng gap, ay hindi ko na rin papadudot na sabi kay Sheena ang struggle na pinagdadaanan namin ni Teddy para magka-baby. Pati na rin yung paulit-ulit na pagkakalaglag ng anak namin. Sobrang sakit para sa akin ng walang kaibigan na mapagsabihan ng pinagdaraanan ko. Pero buti na lamang at nandyan ang aking asawa na masasabi kong mahal na mahal ako at naging isa sa mga pinakamalakas na support system sa akin. Siyempre kasama na rin doon ang aming pamilya. Kaya nga noong naisilang ko si Jane ay hindi ko napigilang mag-post ng long message na nagpapasalamat sa Mr. kong si Teddy sa Facebook. Kasama na doon ang mga pictures namin noong nalaman naming buntis ako sa baby girl namin. Unang beses ko siyang nayakap pagkapanganak ko sa kanya at ang una naming family picture. Tulad ng inaasahan ko ay marami ang pumuso at nag-congrats sa post ko, ngunit isang angry reaction ang pumukaw sa atensyon. At mas lalo lamang akong nabagabag nang makita kong si Sheena ang nag-react noon. Pero agad din naman niyang pinalitan ng like reaction makalipas ang ilang segundo. Sa isip ko ay baka nagkamali lamang siya ng napindot. Pilit kong binaliwala ang pangyayaring yon at nag-focus sa pagpapagaling at pagpapalakas upang makalabas na sa ospital ng mga panahong yon. Wala akong ibang hiling, papadudot, kundi ang patuloy na panalangin na palakasin din ng Diyos ang aming anak. At totoo na narinig niya tayo dahil tinupad niya ang kahilingan ko. Makalipas ang 1 linggo ng pagpapalakas ay na-discharge na kami ni Jane sa ospital at umuwi na nga sa bahay. Papadudot walang araw na hindi kami nagigising sa umaga ni Teddy at nagpapasalamat sa may kapal. Dahil sa munti niyang kaloob sa amin at walang gabi simula nang dumating si Jane. Sa buhay namin na hindi kami nangako sa kanya. Napakamamahalin namin siyang mag-asawa. Fast forward. Nag-decide kami ni Teddy na pabinyagan si Jane pagsapit niya sa 3 buwan niya. Masasabi ko na ginastusan talaga namin ang naturang binyag na yon ng aming anak dahil mahalagang bahagi yon ng buhay niya. Hindi po kami mayaman, ngunit pareho kaming may ipon ng asawa ko para sa aming magiging anak. Dati kasi pareho kami nagtatrabaho bilang virtual assistant, ngunit natigil yon nang pinagbuntis ko si Jane. Sa simbahan muna ang unang venue ng binyag sapagkat doon ginaganap ang seremonya ng binyag. Pero hindi naka-attend si Sheena. Hindi ko na lamang minasama sapagkat masyado rin akong naging abala at occupied ang isipan ng mga panahong yon. Nung natapos ang binyag,
sa simbahan ay dumiretso kami sa restaurant na nirentahan namin ng asawa ko. Hindi kalayuan sa lokasyon ng aming bahay. Wala naman kaming inihandang programa ng araw na yon pero nagboluntaryo ang pinsa ng asawa ko na magsilbing host. Bagay na malugod naman naming tinanggap. At doon na nga dumating si Sheena Papadudut. Yun na lang ulit ang unang beses naming nagkita. Matapos ang ilang taon kaya naman agad na nawala yung lahat ng pagtatampo ko sa kanya. At mabilis yung napalitan ng pananabik. Sobrang apologetic si Sheena dahil hindi raw siya nakadalo sa mismong binyag. Halos humabol na nga lang noon sa reception. May emergency daw kasi sa bahay nila, bagay na hindi niya pinaliwanag pa. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ang sitwasyon niya. At walang kaso, ang hindi niya pagpunta sa mismong seremonya ng binyag ng baby girl namin ni Teddy. Pero syempre may kapirasong panghihinayang pa rin at lungkot sa aking puso pagkat sagrado nga para sa ninong at ninang ng aming anak ang seremonya ng binyag sa simbahan. Papadudot. Nagkaroon lamang kami ng sandaling kwentuhan at interaksyon ni Sheena dahil may tumawag daw sa kanya ang family member niya at kailangan daw siya. Pero bago siya umalis ay nagkita sila ng asawa kong si Teddy at ng baby girl naming si Jane. Sobrang saya ni Sheena nang makitang mag-ama ko ngunit mas matagal na natuon sa mister ko ang kanyang atensyon bago dumako sa anak namin. Doon na niya inabot ang dala niyang regalo para sa kanyang inaanak. Matapos noon ay nagpasalamat kami ng asawa ko kay Sheena at kasunod noon ay tuluyan na siyang umalis sa reception. Kung tatanungin ninyo ako, masasabi kong sobra akong nabitin sa pagkikita at pag-uusap namin yun ni Sheena. Para kasing minadali na hindi ko mawari pero dahil nga naging abala na rin ako ng mga panahong yon sa pakikipag-interact sa iba naming bisita ay pansamantalang nawala sa aking isipan ang bagay na yon. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad akong kumuha ng cellphone ko at chinat si Sheena ng pagpapasalamat at pagyaya na rin sa kanya na lumabas kami para magkita sa mga susunod na araw. Siguro ilang minuto ko rin hinintay na mag-screenshot mag-reply pero hindi nangyari ang bagay na yon hanggang sa nakatulugan ko na lamang. At inabot na nga ng kinabukasan pero delivered lang ang mensahe ko sa kanya. Kaya naman tinuon ko na lamang ang atensyon sa aftermath ng binyag at nagbukas na nga kami ng regalo. Isa-isa na nga namin binuksan yon at ipinakita sa aming anak pero ang regalo ni Sheena na manika ang pinaka nagustuhan ng baby girl namin. Kahit na hindi pa niya yon malaro ng gusto ay napansin ko na matama niya ito kung titigan. Sa totoo lang ay pareho kaming namangha ng asawa ko sa manika na niregalo ni Sheena. Para sa aming anak, ang ganda kasi noon at halos kasing laki ng isang taong gulang na bata. Halos kamukha yun ng anak namin na para bang pinapersonalize. Mayroon yung maganda at nangungusap na berdeng mga mata. Mahaba rin ang pilik mata ng manika at may kulot din itong buhok. Sobra yung nagustuhan ng anak namin na sa katunayan ay palaging nasa ulunan niya kapag natutulog siya. Kaya lang ako naman ang hindi mapakali sa manikang yon. Lalo noong tumagal na yon sa bahay namin. Siguro ay nasa ika-6 na buwan noon si Jane. Nang mangyari ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posibleng mangyari pala. Balik kami lang noon ng anak ko sa bahay dahil may meeting ang mister ko sa client niya. Natutulog noon si Jane sa kwarto nang iwan ko saglit para kumuha ng may inom na tubig sa refrigerator sa kusina. Nang bigla na lamang akong nagulat dahil narinig kong umiiyak ng pagkalakas-lakas ang anak ko. Nahirinan pa nga ako sa tubig na kasalukuyan kong nilalagok ng mga panahong yon at sa gulat ko'y nabitawan ko pa ang baso na mabilis na nabagsak sa aking panan. And since nakapaalamang ako, ay nakaapak pa ako ng bubog na bumaon agad sa aking talampakan. Kita ko ang pagagos ng masaganang dugo sa sahig, ngunit imbis na intindihin ang sarili kong sugat ay halos
Liparin ko ang daan patungo sa kwartong kinakaroonan ni Jane dahil nga sa kanyang palahaw na pag-iyak. Habang papalapit ako ay doon na nanlaki ang mga mata ko dahil nakasarado ang pinto, samantalang natatandaan ko na iniwan ko yung nakabukas. Agad ko yung binuksan at ganoon na lamang ang gulat ko nang may unan na nakatalokbong sa mukha ng aking anak. Mabilis ko yung inalis sa kanya at takot na takot siyang sinuri at inobserbahan. Malakas pa rin ang iyak ni Jane ng mga panahong yon kaya binuhat ko siya at niyakap. Tingin ko'y ayos lang naman siya kaya hinele ko na lamang ang anak ko para mapakalma siya. Pero wala akong matandaan na may tinabi akong unan malapit sa mukha niya at ang naturang unan na yon ay nanggaling pa sa higaan namin na siya mismong kinakaupuan ng manika ni Jane. Kabang-kaba ako at takang-taka kung paano nagkaroon ng unan sa kuna ng natutulog kong anak. Marami akong katanungan tulad ng sino ang posibleng gumawa nun sa kanya at agad ko ngang naisip na baka kagagawan yon ng manika na regalo ni Sheena. Simula kasi nang hindi na naging komportable ang pakiramdam ko sa naturang manika na yon ay unti-unti ko na yung nilayo sa anak ko. Pero hinahanap-hanap pa rin siya ng anak ko kaya nasa kwarto lang namin. Kaya lang matapos nga ang insidenteng yon ay nag-decide na ako na ilagay na sa bodega ang manika, bagay na pinagtakahan ng gusto ni Teddy. Sinabi ko na lang sa mister ko na marami ng laruan ng anak namin na pwede nitong laruin kesa sa manika na yon. Hindi ko na rin sa kanya binanggit ang nangyari kung saan ay nakita kong may unan na nakataklob sa mukha ng baby namin. Natatakot kasi ako sa pwedeng maging reaksyon ni Teddy. Naiisip ko na baka magalit siya sa akin ng husto. Lalo na at anak namin ang pinag-uusapan dito. Kaya nga nilihim ko na lamang sa kanya ang lahat bagaman ilang araw din akong naging balisa ng dahil sa bagay na yon. Moving forward, may mga gabi na hindi kami nakakatulog ni Teddy dahil panay iyak ni Jane, Papa Dudut. Hindi namin mawari kung ano ang rason dahil alam naming busog naman siya at napalitan naman ang diaper niya. Sinuri na rin namin ng asawa ko ang katawan ng anak namin at wala namang kaming nakitang sugat o bagay na pwedeng maging rason para damdamin niya at iyakan. Bother lang talaga yung anak namin sa dahilang hindi namin malaman. Tapos for some reason, naisip ni Teddy na kunin ang manika na regalo ni Sheena para sa anak namin sa bodega at itabi yon sa kanya. Ayon agad na tumigil, sa kakayak ang baby namin at nakatulog na. Pero nagalit ako kay Teddy matapos niyang gawin nang hindi hinihingi ang opinyon ko. Biglaan na lang niya kasing kinuha sa kinakaroonan noon ang manika. Nagulat na lamang ako na bitbit na niya yon ngunit nangatwiran si Teddy na wala namang masama sa manika na yon. At alam naman namin, Papa Dudut, na simulat sa pool ay paborito ng laruan ng anak namin yon. Hindi na ako nakipagtalo lalo't alam kong wala naman akong laban. Inobserbahan ko na lamang ang manika at umasa ako na wala yung gagawing masama sa anak namin. Ngunit naulit pa nga ang insidente ng pagtatakip ng unan sa anak ko isang madaling araw. Nasa kasarapan na kami noon ng tulog nang malimpungatan ako sa isang hindi mawaring dahilan. Pero buti na lamang at nagising ako dahil may naramdaman akong yabag. At nung tinignan ko nga, ang pinanggagalingan noon ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko naglalakad ang naturang manika na regalo ni Sheena tungo sa kuna ng nahihimbing naming anak. May dala-dala itong unan at nagulat ako dahil mabilis yung lumukso papasok sa kuna ng anak namin. At matapos noon ay nakarinig na lamang ako ng iyak na humihingi ng saklolo. Papa Dudut, napatalon ako sa gulat at napatakbo sa kinakaroonan ng anak ko. Marahas kong inalis ang may sa demonyong manika na pumapaibabaw sa kanya kasabay noon ang unang dala-dala niya para patayin ang anak namin. Doon na nagising si Teddy pagkakalong ko sa umiiyak naming anak. Kitang-kita ko ang magkahalong pagtataka at takot sa mga mata niya matapos magpalipat-lipat ng kanyang paningin sa amin ng anak niya at sa manika na nasa sahig.
Pero sabay kaming napahiyaw nang mula sa pagkakasubsob ay biglang umikot ang ulo ng manika kasunod ng kanyang katawan. Tapos ay bigla itong tumingin sa kinakaroonan ko kaya napatras ako habang daladala ang anak namin. Nagulat pa nga ako nang alalayan ako ni Teddy dahil kamuntik na akong mabuwal sa pagkakatayo dahil sa panginginig ng tuhod. Hindi ko na rin kasi namalayan na nakalapit na siya sa amin ng anak ko. Papadudot, takot na takot kaming mag-asawa nang tumayo ang manika na nakahiga sa sahig at dahan-dahang naglakad sa kinakaroonan namin. Habang papunta ito sa amin ay kitang-kita namin na unti-unti itong nagbago ng anyo. Kung noon ay nilarawan ko yon na maganda, sa pagpapalit nito ng wangis ay tuluyan itong pumangit na. Lumuha ito ng dugo, pumuputok-putok ang mga balat sa mukha niya at katawan na animoy naaagnas na bangkay at biglang umitim ang kanyang mga mata. Hindi namin alam ni Teddy ang gagawin dahil mistulan kaming napako sa aming kinakatayuan. Hanggang sa bigla na lamang tumalon ang manika at dumamba sa asawa ko sabay sakal sa kanya. Napasigaw ako sa takot at gulat nang mabuwal sa sahig si Teddy matapos niyang mawala ng balanse. Nagpambuno sila ng manika na sumasakal sa kanya samantalang ako ay iyak ng iyak. Kitang-kita ko na mas malakas ang manika kesa sa asawa ko dahil para itong may sapi ng demonyo at wala akong magawa upang tulungan siya dahil nga hawak ko ang aming anak ng mga panahong yon. Hanggang sa nakita ko na lamang na nagkulay lila ang mukha ni Teddy at tuluyan na siyang nawalan ng malay. "Gemma, ay gising. Gumising ka please. Nananaginip ka lang ng masama," saad ni Teddy sabay yugyug sa akin dahilan para magising ako mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Oo, binabangungot lang pala ko. Agad akong napaiyak at niyakap ko ang aking asawa. Sabay bulong ng pagpapasalamat sa may kapal na isa lamang palang masamang panaginip ang lahat. Takang-taka pa noon si Teddy kung ano ang napanaginipan ko. Kaya naman kinuwento ko sa kanya ang lahat. Papadudot, kitang-kita ko ang pag-aalala sa reaksyon ng mukha ng aking asawa nang malaman niya ang bangungot ko. Pagkatapos noon ay mahigpit niya akong niyakap upang i-comfort. Doon ko na rin nalaman na ilang araw na rin pala siyang nababalisa at napapanaginipan daw niya na inaatake siya ng isang demonyo. Tapos nung binanggit ko sa kanya na masama ang kutob ko sa manika na regalo ni Sheena para sa anak namin ay nag-decide kami na magpupunta ng psychic na kakilala ng mister ko. Doon na nga namin nalaman na tama ang hinala at masamang nararamdaman naming mag-asawa sa manika na regalo ni Sheena sa aming anak. Ayon sa psychic na pinatawag namin, pinalagyan daw yon ni Sheena ng itim na sumpa sa isang makapangyarihang albularyo upang makapanakit sa amin, lalong-lalo na sa anak ko. Grabe ang frustration ko matapos kong malaman ang bagay na yon dahil hindi ko alam ang motibo ni Sheena kung bakit niya yon ginawa. Ngunit sinabi ng psychic na baka inggit sa akin ang matalik kong kaibigan at naglalayon siya na masira ang aming pamilya. Nung una ay hindi ko yon pinaniwala dahil wala namang dahilan para mainggit sa akin si Sheena. Ngunit nang matapos kong kalkalin sa isipan ko ang lahat, na-realize ko na meron ngang tinatagong galit sa akin ng tao na tinuring kong kaibigan at nagsimula yung mismong araw na naging malapit kami sa isa't isa. Papadudot, hindi ako matalinong estudyante pero masipag ako. Kaya nga proud ako sa mga achievements ko lalo na at pinagsikapan ko ng husto ang mga karangalan na nakukuha ko. At sa tuwing meron akong bagay na na-achieve academically ay never akong nakatanggap ng congratulations kay Sheena. Iningitian lamang niya ako ng mapait pero hinahayaan ko na lamang siya. Tapos nung naging kami ni Teddy, pagka-graduate namin sa college ay nagsimula na ring dumalang ang pagkikita at pag-uusap namin. May mga pagkakataon na magkasama kami at ayaw niyang makarinig ng magandang bagay na nangyayari sa aming relasyon. Kaya nga nananahimik na lamang ako at hindi nagkukwento sa kanya. Nung inimbitahan ko siya sa kasal namin ni Teddy, ay nagulat siya dahil akala niya ay naghiwalay na kami at hindi
workout. Nung sinabi ko na okay at going stronger ang relasyon namin ay nanahimik si Sheena. Sabay bring up ng tungkol sa pag-alis niya pa US para magtrabaho. Wala siyang ideya na maayos ang relasyon namin ni Teddy dahil nalaman kong in-unfriend pala niya ako sa Facebook at inad na lamang niya noong nakalipad na siya papunta sa ibang bansa. Sa totoo lang ay ayokong maniwala na nakikipagplastikan lang sa akin si Sheena at mas lamang ang inggit niya sa akin kesa sa turingan naming magkaibigan. Ngunit sumusobra na siya nung dinamay niya ang aking anak at asawa sa kagustuhan niyang wasakin ang pamilya ko. Kaya tinanong namin sa psychic kung ano ang pwedeng gawin upang maputol ang dalang sumpa ng manika. Sinabi niya na kailangan daw yung sunugin, bagay na ginawa namin agad ng asawa ko. Tapos makalipas ang ilang araw ay nalaman namin na nasangkot si Sheena sa isang car accident, dahilan upang kanyang ikamatay. Takot na takot ako noon at lungkot na lungkot sa nangyari, ngunit sinabi ng kausap naming psychic na bumalik sa taong pinanggalingan ng sumpa ang sarili niyang sumpa kapag hindi siya nagtagumpay. At dahil nga sa hindi kami napatay ng manika, narigalo niya sa anak namin ay siya ang pinatay ng sumpang yon. Sa kasalukuyan ay malaki na at healthy ang anak naming si Jane Papadudut at maayos din ang aming pamilya sa relasyon sa isa't isa ng aking asawa. Kaya naman masayang masaya ako, Papadudut. Ang Panginoon ang sentro ng aming pagsasama. Kaya naman hindi namin nakakalimutang magsimba tuwing araw ng linggo para magpasalamat sa mga biyaya at humiling ng kaligtasan sa pang-araw-araw. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papadudut. Maraming salamat sakaling mapili nyo itong basahin sa inyong programa. Sobrang idol po namin kayo at isang karangalan na maitampok ninyo ang aming kwento. Lubos na gumagalang, Jemay. Hindi mabuti ang inggit sa katawan kahit na tayo ay mga tao lamang. Dahil mahalintulad ito sa lason na unti-unting pumupuksa sa ating sistema at nakakaapektong malabis sa kaisipan natin. Hindi tayo nito matuturuan ng mabuti. Sa halip ay matututo tayong gumawa ng masama sa ating kapwa. Mahirap magpakabuti, ngunit isaisip natin ang importanteng pagsikapan natin ang bagay na yon. Dahil totoo ang karma, mabuti man o masama ang gawin natin. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at manood ng horror stories sa channel na yan. Makikita po ang link niyan sa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Papadudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama.